I will discuss today how we use Earth Ranger for our biodiversity monitoring system activity. So, next. Okay. So this is our outline for today, the MMPOL profile, milestone, challenges encountered, lessons learned, areas for improvement, and the future of Earth Ranger in Mount Mantalingaan Protected Landscape. So before we proceed, let me introduce to you our protected area. So this is Mount Mantalingaan. We are a proclaimed protected area on June 23, 2009 by virtue of Presidential Proclamation 1815. We are the largest terrestrial protected area in Palawan. We have 120,457 hectares. And also, you can find the highest mountain in Palawan in Mount Mantalingaan Protected Landscape, which is 2,086 meters above sea level. Our area is so vast that it covers 5 municipalities: Quezon, Rizal, Sobrino Española, Brooks Point, and under those municipalities are the 36 barangays. Among the 12 forest formations in the Philippines, we have 11 here. The only forest formation that we don't have is the peat swamp forest. And because of that, so many habitats, our protected area is 71% forested. Now, this is also one of our valuable assets, the Tatliti watersheds, which feeds the need for water of the lowland agricultural areas, as well as the domestic need for water of the upland community and the lowland community. And because of the 33 watersheds and our different habitats, these are the number of species nestled in our protected area. Okay. And of course, we cannot do all of this, hindi natin ito magagawa lahat, kung wala po yung aming mahal na mga katutubo. That's why kanina yung tanong ko kung anong agam-agam, no? Kasi po, sa protected area namin, yung aming stakeholders, sila yung aming first line of defense. So sila talaga yung aming inaasahan dahil hindi nga rin namin kaya makapag-ikot 24/7 sa protected area namin. So the key milestones of Mount Mantalingaan Protected Landscape in using Earth Ranger. 2023, nagsimula po kami mag-training sa tulong na rin po ng Seaball Project. At mula po noon, dahil po sa training namin sa Masunlok Uyon Bay, I hope I'm correct with the protected area. At pagkatapos po niyan ay pag-uwi namin, tinuro din po namin sa aming mga protected area ranger as well as sa aming mga community volunteers ang paggamit ng Earth Ranger. At dahil po nakita ng aming Protected Area Management Office na importante, pati yung aming Protected Area Management Board, yung kahalagahan po ng Earth Ranger sa pag-monitor ng aming area, gumawa po sila ng resolution. This is the PAMBI Resolution 2023-14, a resolution approving and adopting the usage of Earth Ranger application on patrolling monitoring, biodiversity monitoring system, and other monitoring activities. At simula noon, 2024 onwards, nagsimula na po kami i-integrate yung Earth Ranger sa aming sistema. We have our own system of collecting data. We also have our own system of managing the database that we have. Pero nung dumating yung Earth Ranger, in-integrate namin at mas na-improve yun. Ginamit namin ito sa mga threat assessment, patrol planning, of course, biodiversity monitoring, which is the very subject that I'm discussing now. And of course, the force multiplying. Ayan. So, hindi rin, ang Earth Ranger, nung ginamit namin siya, locally kasi, sa aming protected area, may mga pangangailangan kaming data na sa time na yon ay limited para sa power o kakayahan ng Earth Ranger. So, gumagamit pa rin kami ng manifold and QGIS para gumawa ng mapa na mas sophisticated. At sa fieldwork naman, gumagamit kami ng geocamera, GPS status app, at Locus Map mobile app. So, this is the workflow. For those who are familiar with Earth Ranger, alam kong masusundan niyo po ito, pero para po sa benefit ng bago pa lang makaalam kung ano ang Earth Ranger, may dalawa po kasing... Saan po yung panturo nito, ma'am? Yung parang araw na ano?
Ayun, yan, thank you. Medyo ignorante tayo, no? Pero ito kasi tinatawag na Earth Ranger Mobile at ito, Earth Ranger Dashboard. So, ang ginagawa ng Earth Ranger Mobile, siya yung collector ng data, ito naman yung receiver ng data. Okay? So, nagsisimula yung aming workflow mula sa field, kinukuha ng aming mga patrollers yung data about biodiversity, then ito ay pinapasa sa dashboard. Now, upon receiving yung data na nakalagay sa dashboard, ito ay dina-download namin yung kanyang datasets. So ano yung mga pinasok ng mga Earth Ranger namin, dina-download namin, ito ay nagiging matrix, nagiging Excel file. Pero dahil BMS yan, at may pangailangan na talagang data na specific na dapat mong i-produce prior sa BMS, kini-cleansing pa namin yung data. Yan, nagde-data cleansing pa kami. And after the data cleansing, pinapopulate namin yung aming current na database. Pero dahil po sa Earth Ranger, kung mapapansin niyo, mas gumanda yung aming database. So isa yan sa mga natulong sa amin ng Earth Ranger. Mas napaganda niya yung dapat mapuno doon sa aming Earth Ranger. At from that, doon kami nakakapag-produce ng analysis and represented through maps and other representation kagaya po nitong graphs. Okay. So, ang pinaka naitulong sa amin ng Earth Ranger is napadali talaga yung aming pagkuha ng data. From traditional way of collecting data into a digital way. So, na-minimize yung reliance natin sa paggamit ng papel. Also, naging madali din yung dot mapping kasi yung Earth Ranger ay meron na kaagad geographic coordinates. Ayan. Isa pa ito, yung assumptions namin na para mag-analyze ng mga information sa aming protected area ay mas napabuti. Kagaya na lang po nito, sa makikita ninyo, this is the garter snake. So this garter snake, we assume or we speculate that this is potentially a new record of herpetofauna species sa Mount Matalangahan. Bakit po? Dahil ito ay hindi namin nakikita sa current naming listahan. Pero, gamit ang Earth Ranger ay nakunan po siya ng data. At we also suspect na ito po ay matatagpuan sa mixed vegetation, old growth forest dahil doon nga po siya nakuha ng picture. At dahil din napansin namin sa paligid na mayroong mga sapa, maliliit na mga streams, naisip namin na hindi lamang small land animals yung kanya kinakain, puti mga aquatic and semi-aquatic species. But of course, it requires the opinion of the biodiversity experts. Ito pa ang isang example ng pinaka magandang naitulong sa amin ng Earth Ranger. This is the Palawan Birded Pig. So, according to one of the methods of the biodiversity monitoring system, which is the focus group discussion, nakipag-usap po kami sa mga komunidad, and they told us na kumukunti na yung populasyon ng bagwiramo sa amin. And noong inanalyze natin yung data mula sa Earth Ranger, pinapatunayan niya nga na umuunti nga yung obserbasyon o maaari yung populasyon. So sa map presentation, kung makikita ninyo, ito po yung ER dashboard perspective at ito naman yung mas sophisticated na GIS operation na ginawa namin para mailabas yung mga kailangan lang namin, which is the Palawan Birded Pig. So mapapansin nyo dito, noong 2023 and 2024, naobserbahan pa po siya sa baba. Malapit pa po yan sila sa mga communities, sa mga settlements, and mga farmlands. So they are close to the settlements and the farm areas. But in 2025, they were only observed on higher elevations. Hindi na po sila natagpuan sa baba. Okay po. So, what happened? Tingin po namin, ito ay nangyari dulot ng land use change, human-wildlife conflict, and hunting for bushmeat, both traditional and non-traditional. So, dahil din po sa data na nakuha namin, nagkaroon kami ng proposal sa mga LGUs, sa aming PAMB, na first, ito, ma-intensify yung multi-collaboration with the stakeholders, mag-conduct ng intensified NSEP activities, possibly, kung kaya, magkaroon ng research, at isa dito yung i-prohibit or magkaroon ng mga ordinances para sa pag-hunting ng mga Palawan Birded Pig. And if kaya, is yung tagging ng
mga Palawan Bearded Pig, as well as yung aming Palawan Hornbill at yung Palawan Pangolin, which is kumukunti na rin yan. Dito rin sa paggamit namin ng Earth Ranger, sinusubukan namin siyang gamitin as our command center. So pinapractice po namin ngayon kung how to make sense of the data na dumarating doon sa aming dashboard. In 2025, dahil po doon sa paggamit namin ng dashboard, okay, thank you. Dahil po sa paggamit namin ng dashboard ay nakita namin na yung ibang areas ng pinuproduce ng dashboard ay tumatapon. So, we propose na mag-add ng input fields kagaya ng municipality, barangay, sitio, station para mas mapagtibay kung saan talaga siya located. So, these are the highlights of the tulong sa amin ng Earth Ranger. So, nabanggit ko na rin po yan kanina. Pwede na lang po natin basahin. Pero po itong isa, gusto ko itong bigyan ng emphasis. So yung Earth Ranger po, isa rin siya sa dahilan kung bakit ngayon nagkaroon kami ng initiative na makipag-partner po sa LGU. Maging co-manager namin sila sa pag-conduct ng BMS as well as, of course, sa pag-fund ng mga BMS activity. So the challenges we have encountered, una po, nahirapan yung aming team na mag-adjust sa from traditional way into digital. Honestly nga po ay minsan nakakalimutan ng aming team na gumamit ng Earth Ranger at nakakasulat pa rin talaga sa papel. Pero mga unang stage po yun. Sa ngayon ay medyo mas naging maayos na rin po. Ito na po yung sinasabi ko kanina. So karamihan po ng points nung una ay tumatapon kung saan-saan. That's why we come up with the solution na maglagay ng sitio, barangay, para kung i-correct man namin yung location ay mas maitama namin ng maayos. Next, yung pag-process din po ng data pag-download. Kalaunan po sa pagpalaot nitong training, malalaman ninyo na yung dashboard ay kaya mag-download ng mga data. Nahirapan po kami mag-download ng mas malaking dataset. So, kinailangan po na paamat-amat namin siyang i-download. Per day. Yan, per day. So, from yearly, ginawa namin siyang monthly para lang maipasok. Ayan. So, medyo madali natin sa question and answer portion na lang tayo magbawian, no? So, ito, isa rin po sa naging challenges, yung paggamit, dapat kaming gumamit na we are supposed to use other tools. Hindi lamang yung Earth Ranger kami umasa. So, why? Because we have our own strategy of patrolling, we are using the priority enforcement area approach kung saan nag-assign kami ng grids and priority enforcement areas. Yan, ito yung example nun. So, ginagawa namin ng grid, yung buong area, lahat po yan ay may numbers. At doon sa grid na yon, may mga priority enforcement areas na sinasakop niya yung specific grids. Yan, ito naman ay medyo nahirapan kami ng konti lang naman about sa battery kasi minsan nagkakaroon depletion ng battery. Ayan. At ito pang isang importante, yung limited understanding about the description or meaning of some input fields. Kasi po, yung aming mga rangers, nalilito sila nung una kung ano ba ang cropland at saka cultivated area. Nalilito din sila kung paano i-distinguish ang early second growth at saka advanced second growth. Dito, wala silang pagtatalo sa old growth. So, kinailangan pa po namin, kumbaga, mag-usap-usap, magkaroon ng another na session para ipaliwanag ito. At I think isa ito sa mga dapat ninyong tandaan kapag gagamit na po tayo ng Earth Ranger. Kasi mas tama yung pag-intindi natin, mas tama yung ating data. So these are the lessons learned. Summarizing lang po yung aming mga experiences. Now, the areas for improvement. Sa paggamit namin ng Earth Ranger, ito po yung nakita namin na dapat na-improve. Ito ay palagay namin currently negotiable. Una is ma-localize yung input fields. Kung ano po yung dapat nating makuhang data, kagaya po sa amin, nung unang in-introduce sa amin ng Earth Ranger, wala yung munisipyo, barangay. So, pina-add po namin yun. Ngayon po, ay marami pa rin kaming kailangan doon sa datasets, input fields na yun, na sana ay magkaroon sa mobile app
para po mas maging localized din yung data na makukuha. Ma-improve din yung base map, maipakita yung boundary ng PA, maipakita yung zoning, at maipakita yung grid, yung priority enforcement area namin. Enhance the capacity of Earth Ranger, ayan po yung pag-process at download. Tapos, sana ay magkaroon din ng accuracy at saka connectivity display doon sa Earth Ranger. Para po, kagaya nung kanina, hindi pa lipat-lipat mong tool. Lilipat ka sa kabilang tool para i-check kung accurate yung signal mo, tapos babalik ka sa Earth Ranger. Ganun po yung nangyayari sa amin. Next is the geographic coordinates and other necessary geotagging fields. I will display po sa photo capture feature ng Earth Ranger. Doon po kasi ay picture lang talaga yung nakukuha. Pero kung makagagawa ng paraan na magkaroon ng geographic coordinates yung picture na makukuha, I think mas maganda po yun. Ito naman ay for future enhancement. So, ma-enhance po yung capacity ng Earth Ranger dashboard, lalo na po sa filtering. So, from categories such as mammal, birds na mas broad, baka pwede nating ma-improve into specific species, threat, and among others. Yan. Pati po sa search bar, ganun din kapag tayo ay may hinahanap na data, mas maganda kung specific din, lalo na kapag may subject tayo na gusto lang malaman kaagad-agad. Integrate, ito I heard na ginagawa na to ngayon, so I think hindi na to kailangan pang i-request. Bahala na yung CCI dito. Yes. So, ito namang isa ay isa sa mga wishlist namin na ma-integrate yung mga current na ginagamit like acoustic sensors and satellite link camera traps doon sa Earth Ranger. So that we don't have to fully rely on our rangers patrolling the area, walking all day and all night long. Mami-minimize natin yun through acoustic sensors and satellite link camera traps. The future of Earth Ranger and Magbantalingahan. So, gagamitin namin to para ma-improve yung enforcement strategies namin, which is we are doing right now. Of course, ma-improve din yung aming analysis capacity namin para mag-analyze using the air data at saka yung advanced GIS. At balak din namin gamitin sa tulong ng CCI yung Earth Ranger na maging direct confirmatory tool namin. So, ngayon dahil nga meron kayong grid system at may number yung mga yon, once na lumapag kami doon sa area, gusto namin ma-ensure na grid number 10 nga yung nilapagan namin, hindi 11, hindi 12. So, kapag ka meron pong kasama doon sa input fields itong Earth Ranger, magagamit na namin siya bilang confirmatory tool. Ito naman yung isa sa pinakamahalaga. Dahil po sa kabuuang observation at mga learning namin mula sa paggamit ng Earth Ranger, nabuo po yung PAMBI Resolution 2026-03, which is endorsing and supporting innovative and enhanced approaches to the biodiversity monitoring activities, tools, and Magbantalingahan protected landscape. So pinaplano po namin, kagaya po sinabi mo kanina, mag-engage po at makipag-partner sa LGU para magkaroon ng co-management, co-financing ang MMPL at saka ang LGU nang sa gayon ay mas maging mapadali at maging posible sa amin na mas maging malawak yung coverage sa pag-monitor ng aming protected area. Ayan. Ito pong isa ay sa ngayon ay sinusubukan na namin ito. So one of our plans ay ibahagi po sa ating mga kapatid na katutubo yung paggamit ng Earth Ranger talaga mismo. Para sila mismo makatulong natin sa pagsagawa ng mga patrollings and monitorings. Pero hindi po kami we didn't jump into it right away. Ang ginawa po namin ay para nagkaroon kami ng feasibility assessment phase, which where yung geotagging muna ang aming inintroduce sa kanila. At sinukat namin po kung kaya ba o hindi. Sa upon assessment, medyo hindi pa po handa yung aming mga kapatid na katutubo para sa Earth Ranger. Kasi sa geotagging pa nga lang po ay medyo nahirapan na sila. So, nangangailangan pa pala ng interventions before we fully integrate the Earth Ranger into the system of the Ancestral Domains Manager. At ito pang isang plano namin, dahil nga po yung mga katutubo natin ay umaasa sa mga non-timber forest products sa MMPL,
yan din po yung isa namin plano. Gamitin para sa assessment ng non-timber forest products. So para po sa core lesson, para po i-close ito ang aking discussion, the transition from paper logs to digital recordings is not just an upgrade of the system, but especially it is an upgrade in our capability to protect life. Magkansang salamat po. Salitang Katutubong Palawan, ang ibig sabihin ay maraming salamat sa inyo. Thank you very much, Mikoy. Para tayong